Exodo chapter 4. Binigyan ni Lord si Moses ng power na gumawa ng himala. Sinabi ni Moses kay Lord, "Paano po kung hindi maniwala at di makinig ang mga Israelites sa mga sasabihin ko? At sabihin pa nila na di ka naman talaga nagpakita sa akin." So tinanong siya ni Lord, "Ano ba yung hawak mo?" "Tungkod po," sagot ni Moses. Sinabi ni Lord, "Ihagis mo yan sa lupa." Nung hinagis ni Moses ang tungkod, naging ahas ito. Biglang napaatras si Moses. Tapos, inutos ni Lord, "Hawakan mo sa buntot yan para mahuli mo." Kaya hinawakan nga ni Moses ang buntot at naging tungkod uli ito. Sinabi ni Lord, "Gawin mo ito para maniwala ang mga Israelites na ako ang nagpakita sa iyo. Si Lord, ang Diyos ng mga ancestors nila. Ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob." Inutusan uli ni Lord si Moses, "Ilagay mo ang kamay mo sa loob ng iyong damit, sa may bandang dibdib." Sumunod si Moses at nung nilabas niya yung kamay niya, nagkaroon ito ng sakit sa balat na parang kaliskis na kasing puti ng snow. At sinabi ni Lord, "Ipasok mo ulit yung kamay mo sa loob ng iyong damit." Ginawa nga ito ni Moses at nung nilabas niya yung kamay niya, magaling na ito at wala na ang mga sugat. "Kung di sila maniniwala na pinadala kita, kahit na ginawa kong ahas ang tungkod, maniniwala na sila pag nakita nilang nagkasugat ang kamay mo." Sabi ni Lord, "Kung di pa rin sila maniniwala o makinig sa iyo, pagkatapos ng 2 miracles na ito, kumuha ka ng tubig mula sa Nile River. Ibuhos mo yun sa lupa at magiging dugo ang tubig na yon." Pero sinabi ni Moses, "Lord, hindi ako magaling magsalita at ganun pa din ngayon kahit na kinausap mo na ako." Sinabi ni Lord sa kanya, "Sino bang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kakayahang gawin silang pipi o bingi? Nakakakita o bulag? Di ba ako, si Lord? Kaya go. Tutulungan kita kung paano magsalita at ituturo ko kung ano ang sasabihin mo." Pero sumagot si Moses, "Wag po Lord, iba na lang ang papuntahin niyo." Dahil dito, nagalit si Lord at sinabi niya kay Moses, "Di ba kasama mo naman ang kapatid mong si Aaron na Levite? Alam kong magaling siyang magsalita. In fact, papunta na siya rito at siguradong matutuwa siya pag nakita ka niya. Sabihin mo sa kanya ang mga dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayong magsalita. Ituturo ko kung anong dapat niyong gawin. Siya ang magiging spokesperson mo sa harap ng mga tao sa Egypt. Magiging parang Diyos ka na magsasabi sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Dalhin mo ang iyong tungkod para magamit mo sa paggawa ng mga himala." Bumalik si Moses sa Egypt. After nito, bumalik si Moses sa father-in niyang si Jethro at sinabi, "Please, hayaan niyo po akong bumalik sa mga kamag-anak ko sa Egypt para makita ko kung buhay pa sila." Pumayag si Jethro at sinabi, "Sige, God bless you." Habang nasa Midian si Moses, sinabi ni Lord sa kanya, "Bumalik ka na sa Egypt kasi patay na lahat ang mga gustong pumatay sa iyo." Kaya sinakay ni Moses sa donkey ang asawa at mga anak niya at sinama sila sa Egypt. Bitbit niya ang tungkod na binigay sa kanya ng Diyos. Sinabi ulit ni Lord kay Moses, "Binigyan na kita ng power na gumawa ng mga himala. Pagbalik mo sa Egypt, gawin mo sa harap ng hari ang mga ito. Pero patitigasin ko ang ulo ng hari at hindi niya papayagang umalis ang mga tao. Tapos sabihin mo sa hari, ang sabi ni Lord, panganay kong anak na lalaki ang Israel. Sinabi ko na sa iyo, napalayain mo ang anak kong lalaki para ma-worship niya ako, pero hindi ka pumayag. Ngayon, papatayin ko ang panganay mong anak na lalaki." Isang gabi, habang nagpapahinga sina Moses sa paglalakbay nila papuntang Egypt, lumapit si Lord kay Moses at sinubukan niyang patayin. Pero kumuha si Zipporah ng kutsilyong gawa sa bato at tinuli ang anak niya.
Pinahid niya sa paa ni Moses yung pinagtulian at sinabi, "Asawa na talaga kita sa dugo. Kaya naman, hindi na pinatay ni Lord si Moses." Meanwhile, sinabi ni Lord kay Aaron, "Pumunta ka sa desert. I-meet mo si Moses." Kaya pumunta siya at minit si Moses sa banal na bundok. Nung nagkita na sila ni Moses, hinagkan niya ito at kinuwento ni Moses kay Aaron lahat ng sinabi ni Lord sa kanya, pati yung mga himalang pinapagawa ni Lord sa kanya. Tapos, pumunta sina Moses at Aaron sa Egypt at ginather lahat ng mga leaders ng Israel. Kinuwento ni Aaron sa kanila ang lahat ng mga sinabi ni Lord kay Moses. Ginawa naman ni Moses sa harapan nilang lahat